Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Are you happy tonight? Amen? Yung iba po ay hindi pa nakapag-adjust dahil sila may pasok na. Nanibago sa pasok. Dalawang verse po ang ating bubuksan ngayon. One in the Old Testament and one in the New Testament. Buksan po natin sa Malakay chapter 3 verse 6. And at the same time, let's open your Bible and also in Hebrews chapter 13 verse 8. So, pwede po nating markahan muna ang Hebrews chapter 13 verse 8. Pero mauuna po nating basahin ang Malakay chapter 3 verse number 6. Tayo po ay tumayong lahat. Malakay chapter 3 verse number 6. Amen. Are you there? Amen? In Malakay chapter 3 verse number 6, sabay-sabay po nating basahin. Ready now, read. For I am the Lord, they change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. Amen. Ulitin po natin. Ano po? In verse number 6, ready, read. For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed. In Hebrews chapter 13 verse 8. Hebrews chapter 13 verse 8. Amen. Are you there? Amen. In verse number 8, the Bible says, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. No? Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. And I, the Lord thy God, I change not. Kaya po the title of our message this evening, The Constant One That Time Cannot Change. The constant is no other than the Lord Jesus Christ. The constant is no other than our God. He cannot change by time. Men, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa iyo. Tumihingi po ng tulong, O God. At Holy Spirit, hindi ko po kaya sa aking sarili. Kailangan ko po ng tulong po ng banal na Espiritu na siyang gagawa ngayong gabing ito, Panginoon. At gamitin mo lamang po ako maging instrumento ng iyong salita. At ikaw po, Panginoon, ang manguna at ang unang mangusap sa akin, Panginoon. At tinadalain ko po, Panginoon, na gabayan niyo po ang bawat salita na maihayag, Panginoon, ng malinaw, ng maayos, Panginoon, at hindi po ang aking sariling opinyon, hindi po ang aking sariling pangunawa, kundi ang karunungan po na galing po sa iyo ang manguna sa pulpitong ito, Panginoon. Hindi po ako makita, kundi ang iyong kaluwalhatian, O God. Mangusap ka po sa puso ng bawat isa po sa amin, at patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So tayo po ay makakaupo na. The constant one that time cannot change. So we all know that the maker of the time, ang gumawa po ng oras ay walang iba kundi ang Diyos. Siya ang gumawa ng minuto, siya ang gumawa ng segundo, at siya ang naglalang ng mundo by time. But the constant one, that time cannot change. Hindi po kayang palitan o hindi po kayang baguhin ng oras ang ating Diyos. No, kaya nga po, habang tayo po ay nandito na sa pasimula ng taong 2026, marami sa atin ang may bagong plano. No, kaya nga iba sa atin, di ba? Gaya ng narinig natin last time, mayroong mga bumibili ng planner sa bookstore, merong mga naglilista ng kanilang plano, merong mga gustong i-improve ang kanilang plano, at meron ding mga taong wala ng plano. No, sila'y go with the flow. Kung ano lang mangyari itong year, okay na yun. No? Wala silang plano sa kanilang buhay. No, kaya nga po, ang bagong taon ay may mga bagong plano. Meron pa tayong tinatawag niyan na New Year's resolution. Bagong taon, bagong schedule, at bagong priorities. Pero brethren, ang tinatawag natin doon ay improvement. Mayroon tayong tinatawag na growth. Meron tayong tinatawag na improvement. Pero nais nating ipahayag na hindi lahat ng growth ay spiritual growth.
No? Kaya nga po yung ating title ng mensahe po natin, The Constant One That Time Cannot Change. Because the constant is no other than the Lord Jesus Christ. He cannot change by time. Hindi kayang baguhin ng panahon ang Diyos. Maraming panahon na ang nagdaan. Pero ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Kaya nga po in Malachi chapter 3 verse number 6, ang sabi po ng Bible, For I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. And sabi po sa Hebrews chapter 13 verse number 8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. No? Kaya nga po dito po sa konteksto ng Malakay, ang Israel po ay relihiyoso, pero ang kanilang buhay ay hindi surrendered sa Diyos. Marami po sa panahon natin ngayon ang relihiyoso, pero ang kanilang buhay ay hindi surrendered sa Panginoon. Marami nung December, marami ang nagsimbang gabi. Pero ang December sa kanila ay simbang gabi, pero nasa inuman nung December 24. They are religious, but they are not surrendered to God. Kaya nga salamat sa Panginoon, tayo bilang isang Kristiyano, ay dapat po ay buong buhay natin ay isurrender po natin sa Panginoon. Maraming tao, they have form of godliness, but they have no reverence with God. Na sinasabi nilang sila ay maka-Diyos, ngunit sila ay walang paggalang sa Diyos. Amen? Kaya nga po, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Ang tao ay madaling magbago. Madaling magbago yung kanyang isip, madaling magbago yung kanyang decision, madaling magbago yung kanyang mood. Masaya siya, pero mamaya ay galit na siya. No? Kaya nga po, ang tao ay madaling magbago, ang panahon ay nagbabago. Mainit nung nakaraan, malamig naman ngayon. Kaya nga po, that time nung in Malachi chapter 3 verse 6, the Israel is religious, but they are not surrendered to God. They have form of godliness, but they have no reverence with God. They have worship, but they have no repentance. Meron silang pagpuri, pero wala silang pagsisisi. Alam niyo po yung mga gano'n na nagpupuri sa Diyos, na sumasamba daw sa Diyos, pero wala silang true repentance. Kaya nga salamat, meron po tayong simbahan na nagtuturo kung paano talaga yung totoong worship sa Panginoon. Not just only worship, but a true repentance. Maraming mga Kristiyano ngayon ang parang nai-immune na sa conviction ng Panginoon. Na matagal na silang kino-convict ng Panginoon, matagal na silang kinakalabit ng Panginoon, pero immune na sila. Kumbaga, namamanhid na sa Panginoon. Nanlalamig na sa Panginoon. Pero bagamat ang Israelites noon ay religious, but they are not surrendered to God, pero sabi pa rin ng Panginoon, I, the Lord thy God, I change not. Maari maraming nagbago sa atin, maraming nagbago sa ating pag-uugali, maraming nagbago sa ating desisyon, but the same God is our God today. Yung 2024, iba ka. Nung 2025, iba ka din. Nung 2026, gusto mo rin mag-iba. But I, the Lord, the Bible says, I, the Lord, I change not. Yung Diyos na nagsabi ng Old Testament is the same God na nagsabi ng New Testament, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Ang nagbabago ay yung panahon, ang nagbabago ay yung sistema ng panahon, ang nagbabago ay ang sistema ng mundo na ito. But I, the Lord, the Bible says, the Lord, He changed not. Kaya nga po sabi ng awitin, He is Almighty, unchangeable God. He is Almighty, unchangeable God.
King of Kings, Lord of Lords. Kung malalaman lang natin kung gaano ka-faithful ang Panginoon, ang ating puso ay magiging fixed and in tune pa rin sa Kanya. Mga kapatid, magbago man ang taon, pero ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Magbago man ang sistema ng kamunduhan na ito, dumarating na ang lahat ng mga modern, dumarating na yung AI, dumarating na yung ChatGPT, dumarating na ang iba't ibang mga times. But I, the Lord, I change not. Brethren, hindi sinabi ng Diyos na siya yung mag-a-adjust para sa atin. Hindi niya sinabing i-update niya yung standard niya alang-alang sa standard ng sistema ng mundo natin ngayon. Kaya we still love the old-fashioned style. We still love the old-fashioned music. We still love the old-fashioned garment. Kasi marami nagsasabi, lumang tugtugin na yan. Lumang pananamit na yan. Lumang awitin na yan. But, kaya anong ginagawa nila? Pinapalitan nila. Even churches today is changing. Churches today are changing. Kailangan baguhin natin yung musika natin. Kasi pag nanatili tayo sa old-fashioned style ng music, wala magsisimba sa atin. Kailangan lagyan natin yan ng drums, kailangan lagyan natin ng sayawan, kailangan maging magulo. Dahil yan ang gusto ng kabataan ngayon. We are not attracting them by dancing. We are not attracting them by the music na mayroong drums. We are attracting them by the Word of God. Hindi natin kinakailangan palitan ang anumang bagay para lang umayon sa standard ng mundo. Kaya nga, we still love the old-fashioned music. We still love the old-fashioned style. And hindi dapat natin kailangan palitan ito. Dahil ang Diyos na nagbigay nito ay kailanman hindi nagbabago. Kaya nga, we love the old-fashioned. We love the old-fashioned Bible. Kung anong standard ng Diyos, the same principle na dapat nating panghawakan. Kaya nga, sa panahon po ngayon, kapag ikaw ay old-fashioned, feeling nila na pag-iiwanan ka na. Pag hanggang ngayon nakapalda ka para naglalakad, na pag-iiwanan ka na ng panahon. Pag ikaw ngayon ay may hawak-hawak na Bible, na pag-iiwanan ka na ng panahon. But the Lord is still the same. Ang nagbabago lamang ay yung sistema at ang puso ng tao. No? Feeling nila, ikaw ay, lumang style na yan ah. Parang outdated ka na. Yan pa rin ang ginagawain mo, yan pa rin ang musika mo. You are outdated. No? Pero kung standard ang binigay ng Diyos sa pasimula, the same standard in the presence, the same standard to the future, and unto the next generation, and until the end of the world, the same standard, because God is constant. Even time is changing. Kahit ang panahon ay nagbabago, the Lord our God change not. He is constant. Kaya nga ating kaligtasan ay constant. Ang ating kaligtasan ay hindi nawawala. Sabi ng awitin, constantly abiding, Jesus is mine. No? Hindi Diyos ang nagbago. Tayo ang nagbabago palayo sa Kanya. Habang ang buhay Kristiyano natin ay patagal ng patagal, na imbis na ang buhay Kristiyano ay maging painit ng painit sa Diyos, ay nagiging mas lalong palayo ng palayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. In Lamentations chapter 3 verse 23, they are new every morning. Ang panahon lang ang nagbabago, but the faithfulness of God
remains. Kaya po number 1, the Word of God cannot be changed. The Word of God cannot be changed. Ang salita ng Diyos ay kailanman hindi magbabago. Kaya nga po, January is Bible Month. Salamat po sa ating government na binigyan ng honor yung salita ng Diyos para i-celebrate. January is Bible Month, but it is not only the time na maaalala natin ang ating Bible. It is not only the time na bubuksan mo ang iyong Bible. It is not only the time na isa sa buhay natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. The Word of God cannot be changed. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Pero maraming Kristiyano ang binabago ang interpretasyon ng salita ng Diyos para bumagay sa kanilang lifestyle. Babaguhin yung interpretation ng Word of God para umakma sa kanilang pamumuhay. We cannot change the meaning, the very meaning of the Word of God. Kaya maraming nagkakandagulo-gulo ang kanilang buhay dahil gusto nilang baguhin yung interpretasyon for them na mag-fit sa buhay nila yung Word of God. Dapat hindi natin palitan ang interpretasyon, kundi ang prinsipyo ng salita ng Diyos ang dapat bumago sa ating buhay. Kaya nga po, the Bible says, God's Word changes lives. In Matthew chapter 24, verse 25, ano pong sabi ng Bible? Verse number 35. The Bible says, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Mawala na ang sangkalangitan, itong heaven. Means ito yung mga nililiparan ng eroplano, mga nililiparan ng mga ibon. At ang lupa ay mawawala. But the word of God shall not pass away. No? Kasi maraming mga prinsipyo yung tao Para lang umakma sa kanila, para lang umakma sa standard ng kanilang buhay, yung usong mga words ay, God knows my heart. Pero ayaw magpaturo sa Panginoon. Hindi na kasi applicable yan sa panahon natin ngayon Wala na yan sa time natin ngayon. Hindi na yan literal. May ibang meaning pa dyan. No? Grace naman tayo hindi naman tayo law kaya okay lang na sirain natin yung kautusan ng Diyos. Pero mga kapatid, grace is not license. Hindi po si grace. Grace is not license for us to change the word. In Psalms chapter 119 verse number 89. Psalms 119 verse 89. The Bible says, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Ang salita mo, O Diyos, ay habang buhay. Kung settled na sa heaven ang salita ng Diyos, we have no reason to edit it here on earth. Kasi hindi natin napapansin na ini-edit na natin yung interpretation ng salita ng Diyos. Kaya tingnan natin si Noah. No? Gaya nga ng ating preaching last time. The world changed. The world fall into sin. Ang buong mundo ay naging makasalanan, pero si Noah, hindi siya sumabay sa mundo.
Hindi niya sinabi na, Lord, pwede bang i-adjust yung instructions sa ark? Lord, pwede bang baguhin to, Lord? Kasi mahihirapan ako, Panginoon eh. Anumang instruction ang binigay ng Diyos kay Noah, yun ang ginawa ni Noah. Bagamat akala ni Noah, bagamat sa pananaw ni Noah, ay parang mahihirapan siyang i-build yung ark, dahil napaka-imposible naman talagang mag-build siya ng ganong kalaki. At napaka-imposible na mag-build siya ng isang ark sa bundok. Pwede bang, Lord, pwede bang gawin na lang ito sa dagat mismo para dire-diretso na? Kasi ganun yung ating mga kadalasang gusto sa Panginoon eh. Gusto natin yung Diyos yung mag-a-adjust palagi. Ang dami ng adjustment ginawa ng Diyos sa buhay natin eh. Lord, pwede bang ganito para hindi naman ako mahirapan? Kasi ang gusto ng Kristiyano, yung laging hindi siya nahihirapan. Pag nahihirapan na siya, nagmo-murmur na siya. No? Pero nakita natin si Noah, hindi niya in-adjust yung instruction ng Panginoon. Even he cannot understand what the Lord may do. He did not understand the ark, but he follows the instruction. Kaya nga dito, sa bagong taon po na ito, the question is, tayo pa rin ba ay nag-a-abide sa instruction ng Diyos sa ating buhay? O ine-edit na natin ito? Kasi hindi ka na convenient. Gusto mo na lagi instant. Gusto mo, pag humiling ka ng isang bagay, on the spot, nandyan na agad. No? There's someone that is constant, that the time cannot change, and it is God. Maraming panahon na ang lumipas nung panahon ni Noah. But the same Lord na nag-instruct kay Noah is the same Lord na nag-i-instruct sa ating buhay ngayon. The problem is ayaw natin sumunod sa sistema na gusto ng Diyos sa ating buhay. Ang gusto natin yung sarili natin masunod. Nagbabago yung panahon, but the same Lord. The Word of God cannot change. Number 2, if the Word of God cannot change, also number 2, the works of God cannot change. No? Ang gawa ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung siya'y naging faithful nung 2025 sa ating buhay, kung siya'y naging faithful magmula nung ikaw ay pinanganak, is the same Lord and God na nagiging faithful sa buhay natin magpas hanggang ngayon. Pero maraming Kristiyano ang madali nang sumuko dahil hindi agad nangyayari yung gusto nilang mangyari. Suko na ako, parang hindi naman yata pinakinggan ng Diyos. Suko na ako, parang hindi naman yata sinasagot ng Diyos yung aking plano. Suko na ako kasi yung plano ko ayaw, hindi umaakma sa plano ng Diyos. No? Ang klima ay nagbabago. Minsan mainit, minsan malamig. Tayo rin minsan, Kristiyano. Minsan mainit tayo sa Panginoon, minsan malamig tayo sa Panginoon. May time talaga na malapit ka sa Diyos, may time talaga na mainit ka sa Diyos, may time talaga na mainit ka sa devotion, may time talaga na ikaw ay full yung episode mo dun sa daily walk, pero may time din na wala. May time na ikaw ay consistent, may time na ikaw ay mainit sa gawain, may time din na lalamig. But the Bible says, I, the Lord, thy God, I change not. Sabi mo, nung 2024, magsusuko ka ng buhay sa Panginoon. I encourage every young people na uma-attend sa NBYC na sana walang expiration yung NBYC sa atin. Na magiging effective lang yung surrender mo kapag 3 months. And after 3 months,
expired na ang surrendered life mo sa Panginoon. Na pag nandun ka sa mismong programa ng MBYC, mainit ka kasi ang dami mo nakikita mga Kristiyano, mainit sila sa Panginoon. On fire sila sa Panginoon. Revive sila sa Panginoon. At pag uwi mo dito sa simbahan, Pastor, kailan yung soul winning natin? Pastor, gusto ko sumama soul winning. Gusto ko everyday, Pastor, soul winning na lang lagi. Brother, gusto ko mag-involve. Gusto ko everyday. Gusto ko whole life sa Panginoon ako. Sumuko ng buhay sa Panginoon. Valid for 2 months, 3 months, 4 months. And after 4 months, nag-expired ang Word of God sa kanyang buhay. Ang Word of God hindi nag-expired. Ang nag-expired, yung practice. No? Hindi constant. Kaya nga, every time na may revival, every time na mayroong mga ganyang events, lagi natin in-encourage, punta kayo. No? Bakit? We need to recharge. We need to refill. The works of God cannot be changed. But sometimes, tayo yung nagbabago. At pupunta na ulit yung sariling prinsipyo. Oh, bakit? Diba, ikaw ay nag-surrender sa Panginoon? Papasok na yung maraming dahilan. Hindi, kasi ang hirap mag-surrender pala sa Panginoon. Dami mo palang kailangan i-sacrifice. Ang dami palang ganyan. Kaya nga, minsan yung ating mga decision nagbabago eh. It depends on our emotions. You are revived today, but tomorrow, wala na. You are revived last year, but this year, wala na. Because the Christian, walang consistency. Ano pong unang nawawala pag ang consistency ng isang Kristiyano ay nanlalamig? Ang unang nawawala, yung good communication niya sa Panginoon. Tuwing kailan ang isang Kristiyano nananalangin sa Diyos? 3 times a day. Tuwing kakain lang. Kaya nakakalungkot na nasimulan natin yung year na ito na cold, na kasing lamig ng panahon natin yung pakikipag-usap natin sa Diyos. At sasabihin ng Panginoon, constant ka makipag-usap sa akin last year. Pero ngayon, bakit minsan hindi mo na ako makausap? Constant yung pagbabasa mo ng Bible. Pag uwi mo, galing revival. Pag uwi mo ng bahay mo, basa ka agad ng Bible. Pero bakit after ilang months, hindi na makapagbasa ng kahit single word ng salita ng Diyos? Bakit? Ang tao nagbabago. Pero yung paggawa ng Diyos sa kanyang buhay ay hindi nagbabago. No? Kaya nga po in Isaiah chapter 46 verse 10, my counsel shall stand. Kaya nga marami tayong mga kondisyon sa Diyos. Marami tayong mga kondisyon na gusto natin sabihin sa Diyos na, Lord, pag hindi mo ginawa ngayon, baka hindi na to para sa akin. Pag hindi mo ginawa to, Panginoon, baka ayoko na maglingkod. No? Kaya nga po, we have to trust in the work of the Lord. No? Minsan tayo ay sumusuko kaagad eh. Sa ating buhay, kapag may trials, tayo sumusuko kaagad. Pag may hardship, baka hindi yan will ng Diyos kasi mahirap eh. Bakit? Ano ina-expect mo sa will ng Diyos? Madali. Ang will ng Diyos ay mahirap sundin. Bakit? Against sa ating flesh, yung will ng Diyos. Ang will ng Diyos ay tayo ay nasa simbahan. Pero ang will ng ating flesh ay wala tayo sa simbahan. Ang will ng Diyos ay magbasa tayo ng Biblia. Pero ang will ng flesh ay magbasa tayo ng cellphone. Gusto natin, yung will lang natin. No? Ilang oras ka nagbababad sa iyong cellphone?
Ilang oras mo hawak yung cellphone natin kaysa sa Diyos? No? Kaya nga po, the works of the Lord cannot change. Hindi nagbabago ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya pag tayo nahihirapan, Lord, nahihirapan na ako sa gusto mo ipagawa sa akin, Lord. Hanap na lang ako ng ibang direksyon. Ayoko na yung pinapagawa mo sa akin, kaya ibang direksyon na lang aking gagawin. Meron tayong self-will. Kagaya ni Jonah, meron siyang self-will. Ayaw sundin yung kalooban ng Diyos. Kaya pumunta siya sa Tarshish. Ano nangyari sa kanya? Nilunok ng balyena. Kaya nga, tignan natin yung buhay ni Joseph. From the pit to Potiphar to prison and to palace. No? Tama ba yung pagkakasunod-sunod? Kung si Joseph ay bumase sa kanyang nararamdaman, sana sumuko na siya talaga. Bakit kinakailangan ko pagdaanan itong mga bagay na ito? Kung si Joseph ay bumase sa circumstances ng kanyang buhay, dapat nag-give up na siya. Kaya marami po ang nag-give up sa Panginoon. Bakit? Sumuko. Hindi sa Panginoon. Sumuko na. Talagang ayaw na niya. No? Pero hindi niya na-meet yung plano ng Diyos. Kung si Joseph ay sumuko dahil sa kanyang problema, hindi niya mamimit yung palas. Kaya nga every challenges na ating kinakaharap sa buhay, may nakaabang na blessing. Kaya lang maraming sumusuko sa kalagitnaan at hindi na na-meet yung blessings. No? Kaya we have to pursue. No? Kaya nga ang plano po ng Diyos ay hindi nakabase sa kung ano ang emosyon ng tao. Kasi kung ang plano ng Diyos ay nakabase sa emosyon ng tao, pabago-bago na rin ang Diyos. Paiba-iba na rin ang Diyos. Kaya minsan hindi natin matanggap yung kalooban ng Diyos kasi tayo yung pabago-bago. Pabago-bago tayo ng plano, pabago-bago tayo ng susundin ko na ang Panginoon, pero nakakita ka ulit ng bagay na magdi-distract sa'yo, ay hindi ko na pala susundin ang Panginoon. No? Kaya nga hindi bumabase ang Diyos sa emotion ng tao. Ito yung emotion niya, sige, mag-a-adjust na lang, i-adjust ko na lang yung kalooban ko para sa kanya. Babaguhin ko na lang. Kasi alam ng Diyos na magkakagulo pag ang emosyon natin, yung sinunod ng Diyos sa atin. No? Kaya nga, this year, no po, maraming faithful kapag meron lang siyang blessings. Siya'y committed sa Panginoon pag comfortable lamang siya. Ayaw niya ng inconvenient. Ano ba yan sa church natin? Ang init-init. Ano ba yan sa church natin? Ang lamig-lamig. Hindi alam kung saan po pwesto. Kasi lahat ng bagay ng kanyang sitwasyon, lahat meron siyang reklamo. Minsan, ang Diyos na naguguluhan sa tao, ano ba talaga ang gusto mo? Binigay ko na yung gusto mo, tapos iba na naman. No? Kadalasan ang Kristiyano susunod lang pag may assurance. O sige, ganyang gawin mo. Pag ginawa mo yan, ganyan. Pero pag uncertain na yung mangyayari, ayaw na sumunod sa Panginoon. No? Pero mga kapatid, praise God na meron tayong Diyos na hindi nagbabago kumilos sa ating buhay. Na yung ginagawa niya during that time nila Moses, that time ng mga Israelites, the same God na siya'y nagbibigay ng parehas na pagkilos. Kaya lang, the problem is, ang tao, yung nagbabago. Diba? Magtataka ka naman talaga sa tao na biglang nagbabago. Kapag ang tao ay biglang nagbago, something wrong. Pira biglang nagbago to Dati, nakaraang New Year, nakaraang Pasko, binigyan ako nito, ngayon hindi na. Baka may problema. No? Pero ang Diyos hindi nagbabago. No?
Ang tao nagbabago. Kaya nga, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Dahil kapag ang iyong confidence ay nasa tao, may inis ka. Ba't iba na naman? Nung nakaraan, mapapagkatiwalaan ito, pampira. Ngayon, kanya na. It's better to trust in the Lord than to put confidence in men. Kasi pag umasa tayo sa tao, madidisappoint tayo. Inaasahan mo, ano ngayon, Pasko ngayon. Ito na naman yung tatanggap ko. Hindi dumating. Nainis ka dun sa tao. Yung pala, wala lang talaga siyang budget para sa'yo. No? The words of God cannot change. The words of God cannot change. Number 3, the worth of God cannot be changed. Yung halaga ng Diyos, yung value ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang nagbabago, yung ating pananaw sa Diyos. Na habang lumilipas yung panahon, lumiliit na yung tingin mo sa Diyos, lumiliit na yung tingin mo sa gawain ng Diyos. Ang tingin mo sa gawain ng Diyos is wasting of time yan. Yung pag-i-involve ko sa ministry is wasting of time. Dahil hindi ko magawa yung iba kong gawain No? But the worth of God cannot be changed. Ang halaga ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga, the question, gaano ba kahalaga ang Diyos sa buhay natin? Dati, sobrang priority natin ang Panginoon. Na halos gusto na natin lagi sa Panginoon. Gusto mo na lagi mag-pray. Gusto mo na lagi mag-devotion. Nung unang beses na matutunan mo yung devotion, lalo na yung may mga method, unang beses matutunan ko yung SOAP method. Scripture, observation, application, and prayer. Wow! Ang ganda pala, ang sarap pala mag-devotion. Wow! Pero lumipas yung panahon, nagsawa ka na sa ginagawa mo. Ayoko na mag-devotion. At mag-iisip na naman yung leader mo, sige, magpanibagong method na naman tayo. 4 questions naman. What sins should I forsake? What things should I obey? What promise should I claim? Yan na naman. Nagsawa ka na naman sa ganong method. Ang problema, hindi yung method. Ang problema, yung puso natin. Ng puso natin na madaling magbago. Kahit anong method pa yung gawin. Kung ang puso natin ay madaling manlamig, madaling magbago, madaling madala, kahit libo-libong method yung gawin natin dito, magbabago't magbabago ka. Kaya dapat kailangan, yung halaga ng Diyos sa ating buhay, dapat hindi nagbabago. Taon lamang ang nagbabago. Panahon lamang ang nagbabago. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang conviction ng Diyos ay hindi nagbabago. No? Kaya nga, how was our personal walk with God? Kaya nga yan lagi na-emphasize natin yung ating daily walk with God. Na paano tayo lumalakad sa Diyos araw-araw. Kasi oras na mawala yung daily walk natin sa Panginoon, oras na mawala yung personal na pakikipag-usap natin sa Diyos, unti-unti darating ang atake sa atin ng kaaway. No? Kaya, this is our prayer. No, sa ating sarili, na wag mawala yung ating personal walk with the Lord. Na hindi lamang seasonal yung ating mga gawain. Hindi lamang seasonal yung ating pakikipag-usap sa Diyos. Maraming Kristiyano ang sumasamba lang kapag may answered prayer sila. 'Di ba sa palabas sa TV, nagsimba kasi nagpapasalamat daw siya sa Panginoon.
Pero tahimik na siya kapag hindi na sinagot yung kanyang prayer. O kapag hindi pa sinasagot yung kanyang prayer, para bang nagtatampo siya sa Panginoon. Pero tignan po natin si Job. Na kahit si Job ay nakaranas ng pain in the midst of his hotness in serving to God. Nakaranas siya ng pain. Pero still, Job praises the name of the Lord. Ang hirap sambahin na blessed be the name of the Lord kung ating pagaganahin yung ating human flesh. Blessed be the name of the Lord, pero the Lord gave you trials. Kaya nga, before New Year, no? Before New Year, December 28, tinry ng Diyos ang puso ng family namin. No? Na ang aming lola ay kinuha ng Panginoon. Madali tayong sumamba sa Panginoon kapag okay yung buhay natin. Pero kapag may mabigat na pain, paano natin haharapin yun? Makapagsamba sa Panginoon. Pero salamat sa ating pastor. Bagamat ramdam natin yung pain nandun. Pero still, nandun yung fire sa Panginoon. The Lord gave, then the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Iba yung plano ng Diyos sa plano natin. Ang plano namin ay after ng wedding, pupunta kami dun sa probinsya. Nasabi ko na yun sa tita ko. Tita, baka after ng wedding, punta kami dyan. Sabi, sige, hintayin ka ni lola mo. Natapos yung wedding, di kami nakapunta. Pagpunta namin dun next week, hindi niya naman na ako makikita na. Nakikita niya ako pero hindi ko na siya makakausap. No, kaya nga po, paano natin ma-show yung ating pagpapasalamat sa Panginoon kapag meron ng trials? Kapag meron bang trials ay hindi na muna ako magsiserve sa Panginoon. Alam nyo, madaling mag-reason. Kapag meron ng dumarating na trials, hindi mo na ako mag-church kasi meron akong mabigat na problema. Ayusin ko muna tong problema na to bago ako mag-church. Maling prinsipyo. Hindi maaayos yung problema mo kung hindi ka nag-church. No? Kaya nga, that time, bagamat merong pain, still we sing. It is well with my soul. Amen. Nawalan ka ng mahal sa buhay, pero sasabihin mo, it is well with my soul. When peace like a river attendeth my way. No? Hindi ko alam exactly yung history ng pagkasulat ng it is well with my soul. Pero yung history po talaga niyan, generally, ang kanyang history ay, yung nagsulat niya, namatayan siya ng kanyang kamag-anak. Pero it is well with my soul. When peace like a river attendeth my way. No? Kaya nga po, hindi sinasabing, Lord, pag inayos mo muna yung aking sitwasyon, tsaka na ako magiging mainit sa'yo. Binibigyan natin ng kondisyon ng Diyos para magbago ang Diyos. Kasi pag ganun yung question ng isang Kristiyano, gusto niya Diyos yung magbabago para sa kanya. Lord, ayusin mo lang talaga tong trials na to, babalik na ako sa inyo.
Ayaw mong bumalik. Gusto mo ayusin mo yung trials kasi gusto mo yung Diyos yung magbago eh. No? Pero praise God na tayo ay patuloy na hinuhubog ng Panginoon. Marami ng pagbabago ang dumating sa ating buhay, but still, the Lord changes not. And panghuli, pang-apat po. Number one, ano po ulit number one? The Word of God cannot be changed. The works of God cannot be changed. The worth of God cannot be changed. And ang panghuli po ay the will of God cannot change. Ang kalooban ng Diyos ay hindi magbabago. In Isaiah chapter 46 verse number 10. Verse number 10. The Bible says, declaring the end from the beginning and from the ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. No? I will do all my pleasure. Kung may kalooban ang Diyos sa ating buhay, at ayaw natin ng kalooban ng Diyos, still ang kalooban ng Diyos ay mananatiling kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos this 2026 ay ikaw ay magpatuloy. Magpatuloy sa Bible reading, magpatuloy sa pananambahan, magpatuloy sa devotion sa Panginoon, magpatuloy sa ministry. That's the will of God. Yan ang kalooban ng Diyos. At kahit ayaw mo na, the will of God cannot change. No? Kaya nga, gusto mo pumasok sa ministry ng Panginoon? Gusto mo pumasok sa ministry? Pero baka hindi kalooban ng Diyos? Meron bang ministry na hindi kalooban ng Diyos? Lahat ng aayon sa Diyos ay kalooban ng Diyos. No? Hindi natin pwedeng baguhin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Pag siya ay may plano, kahit anong desisyon natin, ang plano niya ay mananatiling plano niya. Kung ang plano niya ay gamitin niya tayo sa pag-aakay ng kaluluwa, ang plano niya ay tayo ay maging matapat, ang kanyang will ay tayo ay palaging manalangin. Kahit tayo ay ibahin natin yung ating plano, hindi na ako maglilingkod sa Diyos, hindi na ako mag-i-involve sa ganyang gawain, hindi na ako magso-soul winning. The will of God is still the will of God. Kaya lang, ang kaibahan, ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago. Pero yung pwedeng mangyari sa ating buhay ay pwede magbago. Kaya pag hindi natin sinusunod yung kalooban ng Diyos, magbabago ang sitwasyon ng ating buhay. Magiging masalimuot lang ang buhay natin. Gaya nga po ng sinabi natin. Sinabi ng Biblia kay Jonah. Jonah, pumunta ka sa Nineveh. Wala namang record sa Bible na nagreklamo si Jonah sa Diyos, no? Panginoon, ayoko. Kaya maaaring tahimik ka eh. Maaaring tahimik tayo, pero sa puso natin, nagre-rebelde na tayo. Sa salita ng Diyos, yung isip natin, taliwas na. Kinukontra na natin yung salita ng Diyos sa ating isipan. No? The will of God is still the will of God even you change your decision. No? Kaya nga yung people, kung sinuko mo na yung buhay mo sa Panginoon, yan ay kalooban ng Panginoon. Kinausap ka ng Panginoon, yan ay kalooban ng Panginoon. Magbago man yung desisyon mo,
Pero yung kalooban ng Diyos ay hindi magbabago. No? Kasi alam natin, kinakausap tayo ng Diyos eh. Panginoon, kinausap mo talaga ako. Kasi kinausap mo ako maglingkod sa'yo, O God. Kinausap mo ako na mag-soul winning, Panginoon. Kinausap mo na ibigay ko yung buhay ko sa'yo, O God. Darating at darating yung time, your decision will change. Na para bang sasabihin mo, parang mali yata yung naging decision ko ah. But the will of God cannot change. Kaya nga, the Bible says, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. No? Ang ibig sabihin nito, hindi nating pwedeng baguhin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin pwedeng i-edit. Maraming mga pagkakataon ngayon, edit mo lang, okay na. Edit mo, magbabago ulit yan. Pa-edit mo kay AI. Bago agad yan. Yung grammar mo na pangit, yung grammar mo hindi maintindihan, pagdating pina-edit mo kay AI, naku, parang pwede ka na maging valedictorian. Talaga gawa mo yan, ang galing mo. Oh. No? Pwede i-edit eh. Sa panahon ngayon, madali na lang mag-edit. Sa panahon nga ngayon, nawawala na ng trabaho yung mga layout artist. No? Dati, pangarap ko yan eh. Sabi ko, gusto ko mag-enroll sa multimedia arts kasi ito yung in ngayon eh. Wala na kasi yung mga arts dati na gayong ginagawa nila pastor, mga streamer, mga paintings. Wala na yun eh. Dito tayo ngayon sa bago, computerized, andyan na yung Photoshop, andyan na yung InDesign, andyan na yung Adobe After Effects, andyan na lahat. Yung Filmora, andyan na. Ito na yung in ngayon eh. Dumating na si AI. Wala na naman trabaho ngayon mga layout artist. Isang command mo lang, andyan na. Kaya nga ang panahon ay nagbabago. Hindi tayo pwedeng umasa sa kung ano yung uso ngayon. Ano mang uso ngayon na maganda sa panahon ngayon? On the next generation, luma ka na sa kanila. Ang tao kasi pilit gustong humabol sa kung ano yung uso. No? Pero ang Diyos ay hindi kailanman nagbago. Kaya nga wag nating hayaan na ang pagbago ng panahon ay siyang magbabago ng ating mga prinsipyo. Nakakalungkot, maraming next generation, iba na ang prinsipyo. Iba na ang pananaw. Maraming churches ngayon ang namatay. Bakit? Iba yung prinsipyo nung nauna, iba yung prinsipyo nung sumunod. Wala naman na yung yung dati di lagay na tayo dito ng mga sumasayaw. No, ikaw AJ, ikaw yung pinaka front. Si Brother Jed yung sa pinaka ihataw nyo ng todo. May choreographer na. 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Makakarinig ka na ng ganito. No. Yung dating old-fashioned Baptist Church, meron ng 5, 4, 3, 2, 1 sa loob ng simbahan. Kaya nga, we are preserving the old-fashioned. Bakit po? We are preserving the Word of God. Kapag nawala na yan na ang start ng pagkakagulo-gulo. No? Kaya nga, ang kalooban ng Diyos ay hindi magbabago. Kaya dapat naka-align ng isang Kristiyano doon sa kalooban ng Diyos. No. Mas okay kung sila, Brother AJ, pero kung mga adult kaya, no?
Mag-exhibition pa sila. Di ba? Kaya nga po, hindi natin kayang palitan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Alam mong kinausap ka ng Panginoon noong mga time na yun dati. Alam mo yun, nanalangin ka eh. Alam mong talagang tumama yung salita ng Diyos sa puso mo eh. Pero nawala dahil meron kang gustong puntahan na ayaw ng Diyos. Kaya dyan nag-i-start yung tinatawag na compromising. No, kino-compromise natin para lang umayon sa ating gusto. No? Kaya nga po, nagbabago ng plano dahil minsan ang tao naiinip na. No? Nagkakaproblema na, nasasaktan na siya. No? Parang pag pumunta siya sa church, parang nasisiliban na siya, parang ayoko sa church. No? But the clear is, kung ang Diyos ang nagtakda ng kanyang kalooban, kailanman hindi yan magbabago. No? Kaya praise God. Paano natin i-apply sa bagong taon ang mga pagkakataon na ito, ang mensahe na ito? The first is we have to identify the will of God clearly. Paano natin maunawaan yung kalooban ng Diyos? Kapag ang isang bagay ay hindi pa kumukontra sa Diyos, hindi pa kumukontra sa iyong gawain sa Diyos, yan ay nananatiling kalooban ng Diyos. Kaya always consult the Word of God. Eh, kaso, Pastor, meron akong pasok pag Sunday, meron akong trabaho. But the Bible says, seek ye first the kingdom of God. Pag nag-pray pa kasi ako, malilate na ako eh. Seek ye first the kingdom of God. Kaya identify the will of God in our lives. And the will of God is in the book, in the Bible. Kaya nga po, hindi natin pwedeng baguhin ang paraan na plano ng Diyos. Kaya nga, habang po tayo ay nandito na sa stage ng bagong taon, the world, the system of the world changes. Person change. People change. But God, His Word, His works, His will, His ways cannot change. No? Ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Ang kanyang gawa ay hindi nagbabago. Ang kanyang halaga ay hindi nagbabago. Ang nagbabago lang kung paano natin pahalagahan yung Diyos. Hindi nagbabago yung halaga niya, pero kung paano natin pahalagahan, yun yung nagbabago. Kaya nga po, ang panahon ay nagbabago, but still, there's constant God. Merong constant na Diyos. No? Kaya nga, this 2026, wag lang nating dalhin yung bagong plano natin. Wag lang nating dalhin yung bagong decision natin. Dalhin natin yung Diyos na hindi nagbabago. Dahil kapag ang Diyos ang naging constant, kapag hinayaan natin na ang Diyos ang maging constant sa ating buhay, kahit anong panahon ang dumating, mananatili tayong matibay. Kapag sa Diyos tayo nanatili, ang ating pananampalataya ay patuloy na magiging matibay. No? Kaya nga po, the constant one that time cannot change is no other than our God. He says, I, the Lord, I change not. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Magbago man ang panahon,
Magbago man ang taon, pero ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Kaya salamat po sa mensahe ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe po ngayong gabi na inyong pinahayag. Na ikaw ay constant, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Kami lamang ang nagbabago, O God. Tulungan niyo po kami, O God, na patuloy manangan sa iyong kalooban, patuloy manangan sa iyong salita, patuloy manangan sa iyong patuloy kaming manangan sa pagpapahalaga sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming manangan sa kapamaraanan mo, Panginoon.